as an OFW is isa sa pinaka-importanting concerns ng mga ating kababayan dito sa Malaysia at ng OFW sa buong mundo ay ang tanong kung kailan kaya kami makakauwi sa Pilipinas for good. Marami po kasi sa kanila gustong bumalik at doon na magtrabaho, magnegosyo. Pero ang pinakamalaking balakid is ang kakulangan sa sapat na kita o oportunidad sa Pilipinas. Like, for example po, dito sa Malaysia, kahit skilled or semi-skilled worker ka, ay may mataas ka na take-home salary. Kaya dito kami napunta. Sa Pilipinas lang po, sana madagdagan ng livable wages at mapalakas pa po ang manufacturing, agribusiness, and tech industries para po sa mga OFW na uuwi. Sana po makakreate kayo ng balik OFW hub with good salary standards para po sa mga returning OFW. Talagang hostage na ako dahil sasagot. Bitag ang title. Tinalo ko na, bakit ako naman ang nabitag? Labo. Okay, maraming salamat po. Pero tama-tama yung sinasabi niyo. You're ika nga preaching to the choir. Sa Ilocos, kung saan pinakamarami, sa lahat ng probinsya ng Pilipinas, OFW, balikbayan, at iba pa. Ang parati namin sinasabi, earn, learn, return. Kayo ang magiging pagbabago. Kasi nakita na ninyo, we do not have to live like this. The Philippines does not have to be like the way it is. Hindi kinakailangan na korupsyon, nakalugmok, kahirapan, at dumarami ang nagugutom. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbis na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama na ng loob ko, masama na ng loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang tama. Inaaway na naman po ako ni Bibi. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Masakit man aminin yan ang katotohanan kung sana, katulad ng Malaysia, tinutok yan sa iba't ibang investment ng high-tech. Nakita naman natin ng Cyberjaya. Nakakaingit, alam po ninyo, yung Intel, yung Google, yung Amazon. Lahat pupunta muna sa Pilipinas. Isang tingin pa lang na nagkakamot na ng ulo. Pupunta sila doon. Talagang pinapunta ng mga Amerikano para palibasa tayo yung kaalyado. Unahin ng Pilipinas, nag-i-English yan. Dating bahagi ng Amerika yan. Pagpunta naman sa Pilipinas, unang-una yun, dakilang traffic. Ayun. Pagkatapos, ang mahal-mahal ng kuryente, pasintu-sintu pa. Paano ka mag-i-invest ang katutak ng red tape? May bayad sa ilalim ng table, sa side table, nako, under the table. Talagang hindi kakayanin. At nagsitakbuhan dito sa Malaysia, nagsipunta sa Vietnam, nagsipunta sa Thailand. Sana pagkakataon na ito na nag-alisan sa China, sana pumunta sa Pilipinas. Ngunit eto nga ang katotohanan. Baguhin po natin, kayo ang magiging binhi ng pagbabago. Nakakita kayo ng mas magandang paraan.